Love Serye TV. Echoes of Love, Betrayal. Tunghay na po natin ang ika-6 na bahagi. Pinasadahan ng tingin ni Sam ang nasa di kalayuang si Eliza. Pagkatapos nitong mamili sa grocery section, ay tumungo naman sila sa sports and gear section. Abala ito sa pagtingin ng baseball gloves at baseball bat. Wala sa itsura ni Eliza ang pagiging athlete, pero mukhang mahilig ito sa sports. Baseball ha? Mukha itong mahina para sa ganoong klase ng laro. Pero hindi siya magpapaloko sa anyo nito. Matalas ang pag-iisip ng dalaga para sa edad nito. Patunay roon ang pagtatanong nito sa pagkatao niya. Naalala pa niya ang naging pagwawakas ng pag-uusap nila kanina sa sasakyan. Sekreto? Sarkastikong gagad niya. Sino ka sa tingin mo? I may be a nobody to you, pero bodyguard kita. At alam kong iba ka. Isang linggo na nakalilipas, pero bakit wala ka pa rin ginagawang aksyon? As a Celtic agent, nakatanggap ka dapat ng direct instructions. Bakit kung makapagsalita ka? Para bang kilalang-kilala mo na ang ahensyang yon? May alam ka bang itinatago ni Zeldy? Ikaw ang dapat nakakaalam, hindi ba? Dahil ikaw ang isa sa kanila. Pumatong ang kamay ng dalaga sa kamay niya nakahawak sa braso nito. Medyo nangangaligkig ito. Subalit mahigpit na kumapit sa kamay niya. Sasagutin ko ang mga tanong mo kung sasagutin mo rin yung sakin. I'll only answer a question answerable by yes or no. At limitado ang isang tanong. Naningkit ang mga mata ni Eliza. Sige, galing ka ba sa R section ng Zelty? Hindi alam ni Sam ang isasagot niya. Hindi na siya nagkaroon ng panahon pang imbestigahan ang ehensya dahil sa ginagawa niyang paghahanda sa nalalapit na transaksyon ng congressman sa darating na Webes. Alam niya ang priority niya, ngunit nawala siya sa konsentrasyon dahil kay Eliza. I am not, tanggi niya. Wala siyang ideya kung ano ang R section na tinatanong nito. Pero sa mga sandaling iyon, at hindi sa kung ano paman, ayaw niya magsinungaling kay Eliza sa isang katanungan nito. Diretsyon tiningnan siya ng dalaga. Pagkatapos nitong huminga ng malalim, ay lumubag ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. Nawala na rin ng panginginig. Talagang hindi ka galing sa R section? Napapikit ito. Bumuga ito ng hangin at muling dumilat. Mabuti naman kung ganon. Parang nakahinga ng maluwag sa nalaman. Ilang sandali pa ay natigilan ng dalaga nang may muling maisip. Pero bakit kukuha si na Papa ng agent na hindi? Hey, putol ni Sam sa sasabihin nito. Ako naman ang magtatanong. Pinagtangkaan ka ba ng masama ng mga naging bodyguards mo? Pumuno ng pagkabahala sa ekspresyon ni Eliza. Parang hindi nito inaasahan ang tanong na yon mula sa kanya. Bumuka ang bibig nito na tila may gustong sabihin, ngunit muling sumara at naging malikot ang mga mata. Napakurap si Eliza. Kinagat ang ibabang labi kasabay ng pagtulo ng mga luha. Oo, nanginginig ang boses na sagot nito. Napamura si Sam at sinuntok ang manibela. Nakaramdam siya ng matinding galit. Tila may sumiklab na apoy sa kanyang puso. Naggangalit. Nakakabulasok na galit sa mga taong hindi niya kilala. Galit sa babaerong katabi dahil sa pagiging defensive nito. At galit sa sarili dahil wala siyang sa tabi nito ng mga panahong yon. Ang lakas ng loob ng mga taong hinasaktan si Eliza. If he were there, he would surely kill them all. Wala siyang sasantuhin sa mga ito. Hindi niya papayag ang makalapit ang mga ito sa dalaga. Napayuko siya. Ano nangyari? Bakit nila gawin yon? Dahil galing sila sa R section ng Zelty. Umungol ito at umiyak. Dahil binabayaran sila hindi para protektahan ako kundi para patayin ako. Mariing kumuyom ang kamay ni Sam. That's why you're being mean to me. That's why I'm being cautious around you. Nagangat siya ng tingin. Nakatunghay sa kawalan ng dalaga. Subalit bakas pa rin ang luha sa mga mata. Bakit mo sinasabi ngayon sa akin to? Kasi gusto kong magtiwala sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sumigok ito. Napapagod na kasi ako. Parang isang punyalang itinarak sa kanyang dibdib habang nakatingin siya kay Eliza. Bakit ako? What if I'm the real bad guy here? So be it. Anong so be it? Naglatang ang nararamdaman niyang pagkalito at inis. Ganon kadali natanggapin ang kamatayan. Sinabi ko na nga, hindi ba? Okay lang sa mga kamay mo. Ako mamatay. Bullshit, Eliza. Ano pa talagang laman ng isip mo? Ikaw, walang habas na sagot nito. Pinili kita.
Kahit sino ka man, pinapaubaya ko na sa'yo yung buhay ko. Kung masasawi ako o kung mabubuhay ako, nasa iyo yon. I'll tell you everything soon. May isang bagay lang akong gustong malaman. Ano yon? Ang totoong pangalan mo. Ha? Kinuha ni Eliza ang kamay niya at idinikit sa pisngi nito. It's an oath. Doon nakasalalay ang buhay ko. Kung papatayin mo ako o hindi. Kung pareho tayo makakalusot ng buhay. Pumikit ito. Ang init ng kamay mo. Marahas na binawi ni Sam ang kamay nang sinalakay siya ng kaba. You're just a normal girl. Malungkot na ngumiti ito. I was, until 5 years ago. Huminga siya ng malalim. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Eliza pero nakaramdam siya ng alinlangan. Alinlangan, hindi yun ang tamang salita. Malabo rin pagdududa dahil naglaho na iyon nang lubos niyang makilala ang dalaga. Kung ganoon, ano ang damdaming iyon? Naguguluhan siya. Nakakapanliit at nakakabagabag. Pakiramdam niya ay tinalo iyon ng matatag na bahagi ng pagkatao niya. Sinupil at walang natirang bakas. It was none other than fear. Takot na sa kauna-unahang beses ay naramdaman niya. Hindi takot kay Eliza, pero takot sa ipararamdam nito sa kanya. He was surprisingly struck by lightning from an unfamiliar sky. Wala kang alam tungkol sa akin. Umiling ito. Hindi na mahalaga. Tama na sa akin na alam ko ang tunay na pangalan mo. Unti-unting nagtungo ang kamay niya sa ulo ni Eliza. Hinaplos niya ang buhok nito. Nang banayad ng umiti ito, ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Lumuwag ang paghinga niya, na tila ba naalis ang mabigat na bagay sa kanyang dibdib. I am Dan Evan. Dan. Masiglang kumaway sa kanya ang dalaga. Dali-dali niyang tinakbo ang maliit na distansya nila. Muli sana nitong bibigkasin ang pangalan niya kung hindi niya natakpan agad ng kamay ang bibig nito. You're being loud. Inalis nito ang kamay niya at isang nanunuksong ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Gusto kong tawagin yung pangalan mo. Hindi ka ba natutuwa? Anong ikinatutuwa ko kung isisigaw mo sa publiko kung sino ako? Mali nilang ikaw yon. Ang dami namang Dan. Hindi mo ba namimiss na may tumatawag sa tunay na pangalan mo? Mahirap hindi ba? Na nabubuhay ka sa peking pangalan. Biglang natigilan si Sam. Ang taong tumawag lang sa pangalan niya ay si Pau. Tuwing naririnig niya ang pagbigkas nito sa pangalang ibinaon niya sa pinakailalim ng kanyang memorya, ay nanunumbalik ang mahinang pagkatao ng isang mahinang batang walang kakayahang mabuhay na mag-isa. He felt dejected. Gusto niyang itapon ang lahat ng magpapaalala sa kanyang nakaraan because everything in his life right now was nothing but an empty shell. Walang malalim na kahulugan na ibinibigay ang Diyos sa buhay niya. Dan, nagangat siya ng tingin. Makulit si Eliza. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ang pagsambit nito sa pangalan niya nang may pananabik ay naghahatid ng kakaibang uri ng init sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya kilala. Nakaka-overwhelm. Para bang iyon ang pinaka-intimate na naranasan niya mula sa isang babae sa buong buhay niya, na parang wala na nakakilala sa isang bahagi niya kundi ito lamang. Nawaring may pinagsasaluhan sila na mas malalim pa sa kahit na anong naging relasyon niya sa taong nakakasalamuha niya. May napuna na espasyo sa dibdib niya na nagbigay ng katuturan sa kabuuan ng existence niya. Kinuha ni Eliza ang kamay ni Sam at nilagay doon ang bola ng baseball. Nakapaglaro ka na ba ng baseball? Never. Nahihipnotis mong tinitigan niya ang dalaga. Maganda talaga ito, lalo na ngayon maaliwalas ang oras nito. Any sports? Nagkibit balikat siya. Sharpshooting. Airsoft, vet race, bomb plugging. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi nga, cool yon. It's really a game. It's a life and death situation. Anong cool doon? Naglaho ang sigla sa mukha ni Eliza. Ayoko pala nun. Kung namatay ka nang dahil doon, wala ka ngayon dito. Napalunok siya. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya gusto ang nagiging pamilyar na suntok sa dibdib kapag nakikita niya ang malungkot nitong mukha. Masarap sa pakiramdam ang pagkakasalikop ng malambot nitong palad sa palad niya. Ganun pala ang pakiramdam kapag may kahawa kamay. Sabihin mo ba sa akin, Dan, ang rason mo sa pagpasok sa Celti? May kailangan akong gawin and it's crucial. Pinisil niya ang kamay nito. Ano? Hindi niya napigilan ang sarili at kinurot ang pisngi ng dalaga. Masyado kang mausisa para sa isang senyorita. Tumatawa, nag-iwas ito ng tingin.
At masyado kang gwapo para maging hamak na bodyguard. He stiffened. Na magkabawi ay napailing siya. I'm worse than that. Kaya kong may balak kang kilalanin kung sino talaga ako. Mas mabuting wag mo na lang ituloy. Kumunot ang noo ni Eliza na tila isang paslit. Hinatak siya nito matapos ngumuso. Kikilalanin kita kahit sa anong paraan. Anong ginagawa natin dito? Inilibot ni Sam ang paningin sa paligid. Nasa loob sila ng subdivision kung saan naunang mag-over the bakod si Eliza. No choice, siya, kundi sundan ito, kahit alam niyang trespassing ang ginagawa nila. Sa harap nila ay isang may kalakihang bahay, ngunit hindi sinlaki ng mansyon ng mga Leviste. Nagtatakang nasundan niya ng tingin ang dalaga, nang lumayo ito ng ilang metro. Here, ibinato ni Eliza ang bola sa kanya. Automatikong gumana ang reflexes niya at sinalo iyon gamit ang isang kamay. Ihagis mo dito, titirahin ko. Iwinasiwas nito ang hawak na bat. Pinagmasdan ni Sam ang bola sa kamay. At least he knew the mechanics of the game. Kailangan niyang ihagis ang bola sa direksyon ng babae. Ibinato niya iyon ng walang puwersa. The ball flew in the air. Humagis ng palobo sa ere at naglanding sa kamay na nakangangang si Eliza. Niloloko mo ba ako, Dan? Sumimangot ito. Nakapamaywang habang nakapatong ang bat sa balikat. You were supposed to pitch the ball, not to toss it. Inakto nito ang dapat na pagbato sa bola. Ganito, okay, pumosisyon itong tila isang professional na pitcher. Napangiti si Sam sa pagkamangha niya. Bakit tayo naglalaro sa gitna ng daan? Basta, muli nitong binato pabalik sa kanya ang bola. Game? Ayusin mo na ha? Ngumiti siya. Pinag-aralan ng mga mata niya ang distansya. Gagamit lang siya ng mahinang puwersa sa mismong bat na hawak ni Eliza. Dapat tumama ang bola. Nais niyang tamaan nito iyon. Ginaya niya ang pose nito kanina at hinihagis iyon. It directly went towards her. Suwak na tinamaan iyon ng dalaga. Nasundan iyon ng mga mata niya sa ere. Nahigit niya ang hininga habang parang nag-slow motion ang lahat sa paligid. The ball went on and on. Papunta sa bahay na nasa harap nila. Specifically isa sa mga bintana. Dinig na dinig niya ang pagbagsak at pagkabasag ng salamin nang tumama doon ang bola. Malakas ang boses na may napamura sa loob. Nagkatinginan sila ni Eliza. Oh, she mouthed. Basta na lang nito iniit siya kung saan ang bat at tumakbo sa direksyon niya. Hinatak siya nito at kumari pa sila ng takbo. Bakit tayo tumatakbo? Tanong niya. Dahil halimaw ang may-ari ng bahay na yon. The last time I broke her window, pinahabol niya ako sa pitball. Tila indikasyon ang nabanggit nito dahil may mga asong nagsilabas mula sa gate at nagsisitahol sa likuran nilang dalawa. Paspasan ang ginawa nilang takbo at hinihingal na inakit ang bakod. Sam easily jumped over the fence pero hindi nakasampa ng maayos si Eliza dahil sa panic. Inabot niya ang mga kamay nito. Bakas ang takot sa mukha ng dalaga at nanginginig ang mga braso. Takot ito sa aso, lalo na sa ganoong kalalaking aso. Hinila niya ito subalit nabitawan ng babae ang kanyang mga kamay. Nakalapit na rito ang dalawang pitbull. Walang humpay ang pagtahol at pag-angil. Anumang sandali ay tila susugod ang mga iyon at sasakmalin ng dalaga. Agad na inilabas ni Sam ang baril at nakaipit sa baywang niya. Nanlaki ang mga mata ni Eliza nang makita iyon. No, she muttered. Ngunit hindi siya nagpaawat. Lahat na magdudulot ng takot kay Eliza ay kailangang mawala. Listong ikinasanay ang baril at itinutok iyon pa itaas, saka walang hesitasyong ipinutok. Bahag ang buntot na umatras sa mga aso. Natakot sa malakas na putok. Umuungol na nagsitakbo palayo. Then he quickly grabbed Eliza's hand and pulled her up. Umagsak sila pareho sa damuhan. Nakakubabaw sa kanya ang dalaga. Aray! Nakangiwing na padilat ito. Dan, napamulagat ito. Ha? Kumurap ang mga mata nito habang nakalapat ang mga palad sa balikat niya. May nagising na kung ano sa loob ni Sam. The feeling of her soft and velvet body sent shivers to his spine. Lumunok siya nang maramdaman ang malambot na dibdib nito na nakalapat sa dibdib niya. Hindi niya maramdaman ang bigat ng dalaga. Ang ramdam niya ay ang init na nagmumula rito. Naging sensitibo ang ibabang bahagi ng katawan niya sa balingkinitang katawan ng dalaga na nasa kanyang ibabaw. Gusto niyang gulpihin ang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Ano bang ginagawa ng babaeng ito sa kanya? Sorry, sorry Dan. Nagmamadaling umalis ito sa ibabaw niya. Pero hindi niyon maiwasan ang lalong pagkaskas ng katawan nito sa katawan niya. Shit. Okay ka lang?
Namumula mga pisngi nito. I'm fine. Medyo paos ang tinig na sagot niya. He came back from an erotic trance. Wala siyang kakayahang patawarin ang sarili kung magpapadala siya sa sariling pagnanasa. Pagkatapos magpakawala ng buntong hininga, ay tumayo siya at isinuksok ang baril sa bewang. Akala ko babarilin mo mismo yung mga pitbull. Malamang nga ginawa ko. Huwag naman, kawawa naman sila. Wala kang kangiting-ngiting hinarap niya ito. Sana naisip mo yan bago mo pinatamaan ng bola ang bahay na yon. We provoked them.